Okay, mga Lods, pakinggan po natin to. Wala kaming away ni BBM. Wey, hindi nga. Maniniwala po ba kayo doon na si Sara Duterte at si BBM ay hindi nag-aaway? Parang di naman totoo. Ngayon, gusto ko po sanang lagay natin to sa tamang konteksto. Pananuhin lang natin to. Patapusin lang natin yung sagot niya para alam natin na narinig natin yung lahat ng sinabi niya. Let's go. Hindi pa wala akong problema sa kanya. Parang di naman ako naniniwala doon. Sige, tuloy natin. Bilang tao. Bilang tao. Okay, sige. Problema ako sa kanya bilang presidente. Hindi pero that doesn't make any sense. Diba sabi niya ganun dun sa isang interview niya, I want to cut his head off. Diba naalala niyo, sinabi niya yon. To the point na kasama yon sa impeachment case niya. To the point na iniimbestigahan siya ng NBI for those kind of words. So ano yung pino-point out ko doon? Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung tao at saka yung trabaho niya kasi yun yung ginagawa niya. Kino-compartmentalize niya. Pero tama po ba na i-compartmentalize mo yung sa ganitong bagay? Hindi po. Kasi ang plastic mo na noon kung sakasakali. Hindi ba? Di ba ano ba yung sinabi niya? Sino ba yung mga minura niya? PI kayong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Hindi niya naman sinabi PI nyo sa mga posisyon nyo. Mamaya po i-explain ko sa inyo kung bakit ganito na yung hilatsa ng salita ni VP Sara. Tuloy lang natin. Dahil he's a weak leader. Weak leader sabi ng tatay niya. Alam mo kung weak leader yan, ba't napakulong yung tatay mo? Real talk. Diba? Hindi naman let's be real here. Hindi naman gagalaw yung mga or hindi naman sa totoong buhay, hindi naman siguro mangyayari yung dapat mangyari kung hindi ninagay ni halimbawa ni si General Torre, hindi yan nilagay ni nung dyan ni BBM ultimately. Diba? Kasi siya yung naglalagay ng cabinet members Hindi ba? Hindi ako naniniwala na walang alam dyan si BBM. Siguro sumobra na kayong tatay mo. That's why kinulong. Kung weak leader ba yun, smooth operator nga si BBM Kasi bigla ka na lang may kaso. Bigla ka na lang ikukulong. Bigla ka na lang may impeach, diba? So, alam mo, hindi naman perfect leader si BBM. Okay? I don't see him as the perfect leader. Pero I don't think weak is the proper adjective at this point in time. Kasi may napatunayan na siya Di ba? Kung weak pa yan, ano pa tawag mo sa tatay mo? Weakest? Tatalay. And the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo. Economic chaos kasi nga meron tayong mga problema, 'di ba? Sa gasolina. Tingin ko isa yan sa siguro isa yan sa dapat ayusin ni BBM bago siya umalis kasi 2 years na lang tapos na naniniwala ako na kaya naman siguro yan. Meron mangyayari pag napakulong niya yung mga dapat ipakulong, di good. Pag pag napakulong niya yung pinsan niya, well, talagang bibilib ako sa kanya kasi ibig sabihin wala talaga siyang kinikilingan. Presidente talaga siya ng Pilipino and that is yet to be seen. Kasi may 2 taon pa. Meron pang almost 600 days na niya. Bilang presidente siya ng ating bansa. Mabilis na lang yon in the scale of politics. Pero still, it's something to look for. Tuloy natin. Chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. Hindi naman. Kayo lang mga DDS. Tingin ko naman dito sa mumunting community ko, lahat kayong mga BBM support, nire-respeto ko kayo. Ang talaga namang umiiyak talaga mga BBM, mga DDS di ba? Di ba? Real talk yan. Pwede naman tayo magkaroon ng disagreement. Ito kami nila Boss Mike, magkaiba kami kasi alam nila kakamping ako Nung 2022, magkakalabang kami niyang mga yan. Talagang neck to neck yung labanan namin. Yan sila Sangkay, kalabang ko yung mga yan. Pero ngayon,
magkakaibigan na kami. Bakit? Kasi political lang yan, end of the day. Yung paniniwala namin, hindi namin hinaharang sa pagkatao namin. Ikaw kasi, oh, Diyos ko Lord, obviously galit ka. Obviously gaganti ka. Yan, mamaya natin pag-uusapan yan. Towards the end of the video, ano yun lang natin. And that is my right as a citizen. Oh yeah, of course. Oh. To express. No. So, wala kaming alitan. Yeah! Kalokohan yan. Tali natin. Na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron. Pero para sa Hindi ba baliktad? Di ba pang gaslight yan? Kasi si BBM naman, naalala niya ba? Yung isang podcast ni BBM to tinanong siya ng reporter, nakalimutan ko na, kayo na lang ang bahalang magsabi sa akin dyan sa baba kung saan to Sabing ganun ni BBM. Ito real talk to Okay ka lang ba makipag-ayos sa mga Duterte? Oo, gumanon siya, di ba? Oo, gumanon siya. Kasi si BBM in nature kasi, in fairness naman sa kanya, mabait siya. Di ba mabait si BBM That's the kind of person he is So, pero, hindi yun yung gusto ng mga Duterte. Nagmamalakas pa rin sila. Hindi ba? Ngayon, kita nyo, bakit parang kumambyo si si Sara Duterte? Di ba parang bumait bigla? Mamaya, explain natin yan. Importante ma-explain natin to aking wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right. Okay, so yung freedom of speech niya, yung inaano niya, yung sinasabi niya. So let's break it down ng maayos ito yung pinaka-thesis nung sinasabi niya To express. No. So, wala kaming alitan na personal. Okay, so wala daw silang alitan na personal. Basically, it's just politics. Kaya sila nag-aaway. Pero, let's look at the historical mga sinasabi ng mga kapatid mo, tsaka sinasabi ng tatay mo kay BBM. Okay? Kunyari lang ikaw na nanonood sa akin, hindi naman kita kilala. Pero, what if one day, pag akusahan kita na ikaw ay bangag? Sabihin ko ganun. Tapos yung mga followers ko, yung mga vloggers ko, yung mga, yung kapwa ko politiko, lahat kami tatawagin kang bangag. Tapos ikaw, na meron ka namang way para sabihin, nako, hindi po bangag si BBM. Hindi mo naman sinasabi. So, ibig sabihin, patalikod ka tumira. Traitor ka, ibig sabihin. Di nga, real talk. Traitor ka, ibig sabihin kapag ka ganon. Kasi hindi ka marunong, iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Ngayon, pinupunto ko po rito kasi, kung bakit nagkakaganyan si BP Sara. And I would like everyone na supporter ng Pangulo or ng Pink, lahat po ng nanonood, ito po yung tinatawag na image cleansing or linilinis niya yung sarili niya para maging palatable siya sa iba't ibang tao sa Pilipinas. Meaning to say, pag kasi astang Duterte ka lang, ang maiengganyo mo lang dyan, DDS. Tama po ba, di ba? Halimbawa, yung mga sinasabi niya, yung benta yung pamura-mura, yung nagbabanta ng kung ano yung gagawin na itetegi yung isang tao. So, ibig sabihin, ang may gusto lang sa'yo is yung base mo. Hindi ka na lumalago. Hindi po ba? Ngayon, ilagay natin to sa konteksto ng election 2028. Sa election, hindi lang base yung kailangan mo. Sa one-on-one election, kailangan karamihan ng tao gusto ka. 'Di ba? Kung let's say one-on-one lang, Leni Robredo versus VP Sara, kailangan 51% or 51.5% ng Pilipinas gusto ka. Paano kung hindi? Hindi po ba? Paano kung hindi ka gusto ng nakakaraming tao? Di ngaw-ngaw ka, di ba? So, ngayon, ang ginagawa niya, nililinis niya yung image niya. Ang tinatarget niya rito, yung mga soft Marcos voters at saka yung mga soft kakamping voters. Halimbawa, hindi tumakbo si Leni, sa kanya pupunta, kita nyo naman, ang bait, di ba? Ang bait-bait. Ang bait-bait ni Mama Sara. Hindi pala personal yung mga sinabi niya kay BBM.
hindi pala personal yung sinabi niya na PI kayong lahat. Lisa Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, politika lang pala yun. Hindi pala personal yung itatanggalin niya daw yung ulo ng presidente. Sasabi niya yun I want to cut off. Gumanon siya. So ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na mamlastic siya. Plastic ka, Bibi Sara. Sobrang plastic mo. Kita na baka pag inarawan ka ng mainit, baka matunaw ka. Sobrang plastic mo, kailangan ka ng ma-recycle. Recycle kasi dapat nagre-recycle tayo. Palakpakan yung mga tao nagre-recycle. So maniniwala po ba kayo na talagang sincere siya sa sinabi niya kay BBM? At saka isa din, kasi ang kinakatakot niya kasi, bumababa na siya sa rankings eh. Although, hindi naman ganun kataas, pero bumababa. From before, medyo mababa na, hindi na siya runaway winner, may tulog na ibig sabihin. Hindi po ba? So, ang pinopoint ko rito, halimbawa po nagkaroon ng nanalo siya, 'di ba? Yan, nanalo siya. Ang isang kinakatakot ng maraming tao is gaganti siya doon sa mga gumaganito sa kanya, nagpa-impeach, nagpakulong sa tatay niya. So, yung iba, gusto na lang ng katahimikan sa bansa. So, ang gagawin nila para hindi makaganti tong tao na to, pipili sila ng iba. 'Di ba? Not necessarily si Lenny, not necessarily si Rapi Tulfo, iba naman. Yari siya doon, 'di ba? Kasi yung mga botong dapat sa kanya, since ayaw na ng kaguluhan sa bansang ito, lilipat na sila sa iba. Yun sana yung maging mindset nyo. Again, hindi ako nagpo-promote ng kahit sinong politiko dito sa ating bansa, dito sa ating content ngayon. Pero kung gusto nating umayos ang bansa natin, pumili tayo ng mga tao na hindi yung pangsarili nilang iniisip. Tandaan nyo, etong si BP Sara, yan yung taong hindi alam yung paksilika. Lahat kayo na content creator dito sa internet, o lahat kayo, karamihan sa inyo, may idea na kung ano yung paksilika. Ultimo nga yung mga yung mga nagta-thirst trap, alam na yung paksilika, siya na lang yung hindi. Ibig sabihin kasi nakapokus siya doon sa politika niya. Wala siyang pakialam doon sa bansa. Tapos sasabihin mo sa amin ngayon na hindi mo gagantihan si BBM. Oh, come on. Ayun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lads.